Ang taong 2026 ay itinuturing na isang critical transition point para sa Armed Forces of the Philippines. Matapos ang maraming taon ng planning, procurement at delayed timelines, ilang major modernization programs sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program o ReHorizon 3 ang inaasahang papasok na sa operational service. Sa halip na magpakilala ng bagong strategic concepts, ang 2026 ay kumakatawan sa punto kung kailan ang mga matagal ng plano ay nagsisimula ng maging aktwal na kakayahan. Mahalaga ang transition na ito dahil malinaw nitong ipinapakita ang mas malawak na pagbabago sa mission focus ng AFP. Bagamat nananatiling mahalaga ang internal security, ang pangunahing diin ng ReHorizon 3 ay external defense, territorial protection at credible deterrence. Ang mga platform at desisyong nakatakda para sa 2026 ay direktang nakaangkla sa layuning ito. Isa sa mga pinakaunang makikitang developments sa 2026 ay ang pagpasok sa serbisyo ng mga bagong Raha Sulaiman-class offshore patrol vessels na inaasahang magsisimula ang delivery kasing aga ng first quarter ng taon. Ang mga barkong ito ay idinisenyo para magbigay ng sustained maritime presence, partikular sa West Philippine Sea at sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay hindi high-end naval combat, kundi tuloy-tuloy na patrol operations, maritime law enforcement support, at maritime domain awareness. Sa pag-a-assign ng mga routine missions sa OPVs, mas napapanatili ng Philippine Navy ang mas advanced nitong surface combatants para sa deterrence at contingency operations. Pagpasok ng 2026, lilipat ang atensyon sa pangunahing surface combat capability ng Philippine Navy sa inaasahang commissioning ng ikalawang Miguel Malvar-class guided missile frigate, ang BRP Diego Silang FFG-07. Kapag fully operational na, ang dalawang Malvar-class frigates ang bubuo sa core ng modern surface fleet ng bansa. Ang mga barkong ito ay may kakayahang magsagawa ng integrated air defense, anti-surface at anti-submarine warfare, mga kakayahang dati ay limitado sa fleet. Ang kanilang presensya ay nagbibigay daan sa mas komplikado at coordinated na naval operations at nagpapalakas sa overall maritime deterrence posture ng Pilipinas. Sa larangan ng air power, inaasahang magiging delivery year ang 2026 para sa susunod na batch ng FA-50PH fighter aircraft ng Philippine Air Force. Ang initial deliveries ay inaasahan sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng taon. Ang mga eroplanong ito ay may improved radar and sensor systems at configured na para sa beyond visual range missile employment. Bagamat hindi pa ito full multi-role fighter capability, ang upgraded FA-50PH fleet ay malaking improvement sa kakayaan ng bansa sa air defense, limited strike missions at joint operations kasama ang allied forces. Ang kanilang pagdating ay isang practical at incremental enhancement ng kasalukuyang air combat capability. Kasabay nito, patuloy ding lumalawak ang rotary wing capability ng AFP sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na delivery ng S-70I Black Hawk helicopters. Ang mga helicopter na ito ay may mahalagang papel sa troop transport, disaster response, humanitarian assistance at inter-service mobility. Ang kanilang kahalagahan ay hindi lamang limitado sa combat operations, kundi pati sa mabilisang pagtugon sa natural disasters at humanitarian crises.
Ang integration ng Blackhawks ay nagpapakita ng malinaw na focus sa flexibility at operational reach sa buong arkipelago. Sa ground domain naman, nagpapatuloy ang modernization ng Philippine Army sa pamamagitan ng phased acquisition ng armored vehicles, self-propelled artillery systems at secure tactical communications. Ang mga kakayahang ito ay nagpapataas ng force protection, fire support at command and control sa antas ng units at formations. Bagamat mas hindi pansin kumpara sa naval at air platforms, ang mga improvement na ito ay kritikal para sa joint operations at sa pagpapanatili ng combat effectiveness sa conventional defense scenarios. Higit pa sa mga aktwal na delivery ng kagamitan, ang 2026 ay malawak ding itinuturing bilang decisive year para sa dalawang major strategic programs. Ang una ay ang Multi-Role Fighter Program ng Philippine Air Force. Bagamat inaasahang lampas pa sa 2026 ang delivery ng mga eroplano, ang taong ito ay posibleng makakita ng final aircraft evaluations, financing arrangements at posibleng contract award. Ang mga desisyong agawin sa panahong ito ay magtatakda ng air combat capability ng bansa para sa taong 2030 at higit pa, at magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa interoperability, sustainment costs at operational doctrine. Ang ikalawang strategic program ay ang Submarine Initiative ng Philippine Navy. Walang inaasahang submarine delivery sa 2026, ngunit nananatiling foundational ang taon na ito. Inaasahang magpapatuloy ang refinement ng concepts of operations, pagpili ng partner nation o builder, infrastructure and basing planning at ang pagbuo ng training pipeline para sa mga magiging Filipino submariners. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng preparatory phase para sa pagtatatag ng isang undersea deterrent capability sa hinaharap. Kasabay ng mga programang ito, patuloy ding pinapalakas ang missile at coastal defense capabilities ng bansa. Ang fielding at integration ng mga sistemang tulad ng BrahMos missile, kasama ang mas malawak na sensor coverage at mas maayos na command and control integration, ay nagpapataas sa credibility ng deterrence posture ng Pilipinas. Ang mga kakayahang ito ay nagpapalaki sa cost ng hostile action at nagpapahusay sa kakayahan ng AFP na ipagtanggol ang mga critical na maritime areas. Kung pagsasamahin, malinaw kung ano ang kinakatawan ng 2026 para sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang taon kung kailan ang procurement ay nagiging presence. Ang mga platform ay lumilipat mula kontrata patungo sa actual na operasyon at ang mga strategic program ay umaangat mula intensyon patungo sa commitment. Sa kontekstong ito, ang deterrence ay nagiging mas nakikita, mas tuloy-tuloy at mas kapani-paniwala. Sa kabuuan, ang 2026 ay hindi ang katapusan ng modernization, kundi isang pivot point. Ang offshore patrol vessels ay magsisimula ng mag-regular patrols, ang modern frigates ay mag-consolidate ng naval combat power, ang mga aircraft at helicopters ay magpapalawak ng air at mobility capabilities, at ang mga mahahalagang desisyon sa multi-role fighters at submarines ay huhubog sa future force structure. Ang pinagsamang epekto ng mga pagbabagong ito ay mararamdaman hanggang sa susunod na dekada. For more analysis tungkol sa AFP modernization,
Philippine Defense Policy at Regional Security Developments, please like the video at mag-subscribe sa akin channel. Comment down below kung anong AFP modernization project ang inaabangan nyo. This is Philippine News. See you in the next video.